Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak ng muling ninyo naging kabahagi na ating programa na nagbibigay ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat muli pagiging bahagi ng masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 5, 2025, araw ng Huwebes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:34 ng umaga, Port sa Sihon sa akin. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan ay pinag-uusapan natin ang mahalagang issue, kwento at plano para sa ating bansa. Sa gitna ng patuloy na laban ng maraming Pilipina sa breast cancer, panahon na upang muling bigyang pansin ang lumalalang bilang ng mga kaso at ang kalagayan ng gamutan sa ating bansa. Taon-taon ay libong-libong na kababaihan ang naaapektuhan ng sakit na ito at marami pa rin ang hindi nakakakuha ng tamang atensyon, suporta at lunas na nararapat sa kanila. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ang naging resulta ng pananaliksik ng mga scientifico mula sa University of the Philippines, Diliman, College of Science, Institute of Biology na malaki ang may tutulong sa kaso ng mga breast cancer sa ating bansa. Kasama natin ngayong umaga ay si Dr. Michael Velarde at siya po Program Director for Biobanking Core Facility, Philippine Genome Center, Professor and Deputy Director for Research and Extension, Institute of Biology, College of Science, University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga, Dr. Velarde. Good morning po. Yes po, good morning, Dr. Velarde. Yeah, good morning. Yes po, Dr. Batiin po muna ninyo mga nanonood sa atin at syempre po yung mga nakikinig po ngayon sa radyo. Yeah, good morning po sa lahat. Thank you sa pag-invite sa akin dito at ma-share namin ang aming na-discover. Yes po, kasi nung pagkatanggap ko doon sa press release, sabi ko magandang topic to kasi marami na po lumalapit sa akin na kababaihan na may breast cancer. At ang nakakalungkot, yung tinatago po ba nila, sasabihin na lang nila sa akin yung may sugat na sa breast. So, nung nabasa ko po ng press release, talaga sabi ko, kailangan ko mahagila si Dr. Velarde at para pag-usapan natin ngayong umaga. Base sa datos ng iyong nakuha, Dr. Velarde, gaano karami ang naitatalang kaso ng breast cancer sa Pilipinas? I-clarify ko lang po, hindi po kasi kami nagko-collect ng dami hindi ng breast cancer. Opo. Pero yung, ang alam natin, nagko-collect niyan yung Cancer Registry, tsaka DOH, ang WHO, na siya talaga yung leading cause ng cancer natin sa kababaihan dito sa Pilipinas. Pero sa tingin po ni Dr. Velarde, kasi gano'n na ba talaga? Pag sinabi mo pag babae, talaga asahan mo breast cancer. Kapag lalaki, prostate cancer. Dapat hindi, syempre. Pero yun ang statistics natin. Pero kung tignan mo sa iba, hindi naman lahat ng bansa ganun. So, bakit kaya? Yun ang sanang ma-address po natin sa Pilipinas. Oo, kasi talagang nakakatakot na. Kasi kung tutusin, Dr. Velarde, both of my parents, parehong breast CA. Pero yung sa father ko, natuklasan, siya maaga kumbaga nasa 0 to 1. And then my mother naman, ganun din, nasa early stage din siya, parang 1 to 2. So, naagapan. Pero my mom, nung nakaroon siya ng breast CA at the age of 62, now, na po siya, 90 years old. So,
Yun nga, nung time nung nakaroon nung mama ko, sabi nila, ay mag-ingat ka. Kasi pagka ang tinitingnan daw, kung anong edad ng mama ko, -10, ako daw makakaroon. Tama po ba ganun sabi-sabi nila? Pero nag-more than naman talaga. Kasi 62 mother ko, now 90 na eh. So, matagal na. So, yung minsan, sa mga nakikinig at mga nanonood, huwag po mas kayo masyadong nakikinig sa mga tao kasi kung di talaga, matatakot talaga kayo. Pero maganda po talaga na meron tayong early detection, no? Hindi naman sa tinatakot natin ang mga tao, meron din naman talagang genetic risk factor din, no? Kapag merong mga kamag-anak na merong breast cancer, may mataas yung may chance na magkaroon ka rin. Pero may iba ring factor. Actually, sabi nga nila, ang environment, yung kinakain natin, yung environment natin, kung saan tayo nakatira, kung anong ginagawa natin, mas malaki pa nga ang impact noon kaysa doon sa ating genetics, no? So kung alam natin na meron tayong risk, dapat talaga pumunta tayo sa doktor para mag-regular check-up, no? Regular screening ng breast cancer. Mm-mm. Dr. Villar, pakibahagi naman po sa ating mga tagapakinig at sa tagapanood ang natuklasan ng iyong team na may kinalaman sa breast cancer. So, ang inaral kasi namin, so alam natin ang breast cancer, meron kasi mga types na kapag pumasok na yan sa dugo, no, sa daluyan ng dugo natin, na blood natin, blood vessel o lymphatic system, pwede mas mabilis na yung mag-spread, no, doon sa iba-ibang parte ng katawan. Ang process kasi nito, ang tawag dito ay lymphovascular invasion or LVI. So ang nakita namin, karamihan ng mga pasyente na may breast cancer na may LVI, hindi sila nag-respond doon sa chemotherapy. No, bago ka i-surgery, yung chemotherapy na tinitreatment, hindi sila masyado nag-respond. Tapos pag kinuha namin yung kanilang cancer at pinatubo namin siya doon sa culture kasi pwede namin siyang i-grow, no, sa laboratory. At tapos in-expose namin sila sa chemo, hindi rin sila nag-respond. No? So ibig sabihin, itong pag may LVI ka, talagang medyo mas poor ang response. No? Tapos ang isa pa nakita namin, kadalasan kasi pag gusto mong tignan, no, kung yung cancer mo ba ay may LVI o wala, ginagawa kasi yan, kukunin yung cancer, tapos ilalagay siya sa, ipaprocess siya, titignan siya sa ilalim ng microscope para makita, ay may LVI ba yan o wala? Ganon yung traditional. So ang ginawa namin, sabi namin, ay baka medyo mahirap gawin, no, yung ganon. So pwede kaming kumuha na ngayon ng konti lang, no, from doon sa cancer na yon, at pwede namin siyang i-sequence, no? Tinatawag yung RNA sequencing. So yun yung technology na ginawa namin. Para yun yung technology na yung ginamit sa COVID, yung para malaman, ay anong variant yung COVID na yan. So very similar doon sa technology na yon. At nakita namin, ay iba pala talaga yung mga babae na may breast cancer na may LVI sa wala. So dahil nakita namin meron difference, gumamit kami ng machine learning, no, parang AI, parang ganun, na siyang nagsabi na ito yung bakit sila different, no? Tapos pwede namin ma-predict na ay ito may LVI, ito wala. Gamit lang noong biopsy na yon. At pagka ito, para kung let's say yung pagsusuri ninyo, kinukuha ninyo yung, kung let's say sabi ng nakapa ng doktor, o meron siyang nakapa, so for biopsy. So doon sa biopsy, nakita na positive. Doon ba ninyo kukunin o doon sa kapag inopera na yung buo? Tapos doon yung pag-aaralan? Yung bago pa lang siya i-surgery, titingnan pa lang, ay positive ba yun? Hindi, pwede namin siya i-check. Pwede naman namin kung positive ba yan, may LVI ba yan o wala. So mas maaga pa makukuha na namin, no. Yun yung sa tingin namin na na-discover namin, no, na very very important. Oo, maganda ito. So ano ang layunin ng iyong pag-aaral hinggil sa lymphovascular invasion, itong LVI, sa breast cancer? So ang gusto kasi namin, dahil alam namin, 'di ba, yung meron na kami nakita pag may LVI ka, mas hindi nag-respond. So baka ang maganda, maghahanap naman kami ng ano ang pwede, 'di ba? Baka hindi ka naman akma doon sa
chemo na yon, baka ibang chemo ka para doon, dapat yun ang gamitin para sa'yo. Para hindi ka na mag-undergo ng chemo na hindi nang pala gagana. So yun talaga ang gusto namin ma-achieve, no? Yun. So, iti-check na, kumbaga itong pinag-aaralan niyo, ito iti-check ninyo kung gagana ang chemo. Pero need pa rin po ba ng surgery o chemo muna? Tapos tignan na lang kung kailangan pa ng surgery. Yeah, so hindi pa kami umabot doon, no, kung ano ang effective, pero yun ang vision namin, pagkakuha ng biopsy, at malaman namin ay hindi ka pala akma diyan, maghahanap kami ng ano pala ang pupwede, 'di ba? Para makimo ka kasi kadalasan talaga ginagamit ang chemo pag tinanong mo ang mga surgeons, na kailangan kasi kuminsan ang laki talaga ng tumor. Hindi mo naman pwedeng hindi i-treat pag nakita mo na malaki na yung tumor. So kailangan ka maglagay ng chemo na tinatawag na neoadjuvant, no, chemotherapy. Yun. So sana makahanap kami ng mas maganda. Ano po yung pangunahin na natuklasan po ninyo sa pag-aaral na ito? Kasi ngayon marami po nakatutok talaga kasi marami talagang natatakot dito sa breast cancer at siyempre gusto nila awareness para maagapan. Yeah, so far ang nakita namin is meron nga yung mga genes na yon na tinatawag namin mga biomarker, no, para malaman na ay ito pala ang kaya meron kang na baka hindi ka mag-respond, no, kasi meron kang LVI, no. So yun yung primary namin na nakita. Ang isang namin pang nakitang mga genes na yon is yung cancer pala na pag may LVI, karamihan sa kanila meron silang signature, no, yung genes nga na ini-express nila na tinatanggal yung drug. Parang meron na nagawa ng paraan ng cancer na kaya niyang tanggalin yung chemo sa kanya para hindi siya mamatay. No, hindi pa namin maintindihan yung mechanism, yun yung siguro kailangan pa namin talaga aralin, pero yun yung mga genes na madami namin nakita, no. So yun. Sa tingin namin interesting yun. Baka merong way na merong therapy, no, para matanggal yung ability nila na maging resistant doon sa chemo. Pero yung chemo na gagamitin, the same pa rin. O meron sa pag-aaral nyo, meron kayong ibang mairekomenda? So far, wala pa kasi kaming ma-recommend, no? Hindi pa kasi kami umabot doon. Gusto namin sana, no? Yun yung next step eh. Yun yung magiging tanong, no? Ngayon, paano ngayon to? Ano ang pwedeng kapalit, no? So, yan yung gagamitin naman namin. Titingnan namin, meron pa bang mga iba na pwedeng gamitin para hindi naman wala lang, di ba, no? Na hindi gumana sa'yo. Paano na? Anong gagawin, no? So, yun yung kailangan namin pang aralin. May posibilidad ba, Dr. Marca Velarde, na magamit ang iyong pananaliksik para bumuo ng bagong paraan ng gamutan o pag-monitor ng mga pasyente? Katulad sa akin, pwede po ba ako ipa-check? Kasi, di ba, nakwento ko, meron akong lahi. So, pwede okay, may nanunod, maraming na. Kasi napansin ko, kapag sa magkakapatid na babae, kapag yung isa, meron, tapos yung sumunod na kapatid niyang babae, after a year, may sumunod agad. So, ito makakatulong po ba? So yung study namin, hindi primarily doon sa genetic, no? Kung may relasyon ka. Meron ganong klaseng diagnosis, no? Genetic testing, isang famous yan, yung BRCA, no? BRCA1, BRCA2, yan ang kadalasang ginagamit, no? Pero yung sa amin kasi, ang gusto namin malaman, pag nakita na namin merong tumor, may breast cancer ka na, ano ba ang akma na gamot para sa iyo, no? Yun yung tinatawag natin na precision medicine, no? So yun yung talagang gusto namin ma-develop. Kasi okay din, of course, isa rin yung sa gusto rin namin malaman, pero yung sa aming paniliksik, hindi namin tingnan kung yung familiar, yung kung may kamag-anak ka, magkaka-cancer ka ba, ano. Kasi medyo mas complicated din kasi yun. Sabi ko nga, chance yun chance lang, no? Hindi pa natin alam, baka environment, no, isa pa yung tinitingnan namin, meron kaya i-factor yung environment, yung kinakain mo, environment, ang dami ng exposure. So kung kaya mo ma-reduce yung mga risk, no, ng environment, no, na eat healthy, di ba?
avoid mga carcinogens. Pag kaya mo magawa yon, then mas ma-reduce yung chance mo. So ano talaga. Pero so far sa pananaliksik nyo, meron din po ba na yung mga nagpapakimo na meron talagang hindi nababagay sa kanya hanggang sa, o kaya naman hindi nakatulong sa kanya hanggang sa natapos niya yung buong session? Yeah, meron talaga. Meron kami mga nakita. Actually, may grade pa nga yan eh. Sinasabi kung responder ka or hindi. Tapos, depende kung kano kalakas yung response. No? Merong mga 100%. Meron talagang iba, grabe, natanggal talaga. Meron namang iba na parang hindi man lang lumiit. Parang walang nangyari. Diba? So, yun yung problema natin na kailangan talaga makita. Ano ba akma? Kung minsan na ginagawa pa ng iba, pag first few cycles hindi naman siya effective, lilipat sila sa iba na ay try natin yung iba para maging effective siya, no? Ay kung minsan hindi pa rin. So, yun yung malaking problema ngayon na hindi ano ba talaga ang bibigyan natin kasi wala naman guide yung doktor. Parang nangangapa na rin siya in a way kasi iba tayo eh, iba ang tao eh. Hindi naman pare-parehas yan eh. 'Di ba? Kaya medyo complicated. So kung meron tayong ganitong technique na alam natin, ay ano bibigay sa iyo, no? So, it's a ano ano lang step namin, no? It's an initial step, panaliksik. Sana ano namin sa clinic, madala namin talaga sa clinic at magamit siya, no? So, yun ang Sa tingin po ninyo, Dr. Velarde, mga how long bago talaga ito maano ninyo sa mga oncologists, ma-introduce itong pinag-aralan ninyo? Magandang tanong yan. Hindi ko masabi kasi kailangan pa natin talaga siya i-validate, no? At medyo may challenge din sa Pilipinas pag magawa ng research kasi hindi necessarily malaki ang ating funding, tapos kuminsan ang ating resources, no, yung mga reagent, medyo mahirap bumili galing sa ibang bansa kasi yung mga reagents pang research natin, no, pang panaliksik. So ang gusto natin yun, ma-push. Marami namang agency na tumutulong, pero hindi ko masabi talaga kung kailan siya malabas. Pero sa tingin ko, I mean, at least ito, may initial phase na tayo, tingin ko kaya natin ito ma-validate. No? Yun na lang, yun yung next step natin. I-validate natin siya at tingnan. Tapos, ang isa namin tinitingnan is, kaya siya ba yan ng bulsa ng bawat mamamayan? Kasi yun yung medyo mahirap din eh. Ngayon, ang technique na ito, medyo may kamahalan siya. So, paano natin siya madadala sa pasyente directly? Kaya ba yung masubsidize ng PhilHealth? Diba? Yung mga ganong klaseng tanong, medyo nagiging complex. So, kung kaya namin pababaan yung presyo, then mas mabilis pa siyang magamit ng tao. Oo, sana naman na kumbaga kung medyo may kamahalan. Pero in terms naman na yung gagaling ang pasyente, yung mas kumbaga survival rate niya mas mahaba. Siyempre yan naman ang gusto natin, di ba? Pero nakikita ko, Dr. Velarde, kapag ang breast cancer, kapag maaga na detect, so far nakikita ko maganda po ang naging ano nila, yung lifespan, nakikita ko ulit, nabigay ko yung halimbawa, yung mama ko, di ba? O mayroong mga kumakakilala na at the age of 50, ngayon more than 90 years old, okay pa rin siya. Kasi maaga nakapa. Nung time nung nakapa na may bukol, punta na kagad sa oncologist. Iba tanggal na. Kasi iba kasi tinatago. Yung iba naman, ayaw nilang, din nila matanggap hanggang sa lumaki na lumaki, saka lang silang saka pupunta sa mga doktor, saka yung kung kailan nahirapan na sila, saka lang sila magpapatingin. So dito po sa sana ito pinag-aanohan ninyo, ang research ninyo, sana ito ay makatulong sa mga kababaihan na kumbaga sana yung ma-detect muna o malaman muna na kung meron na ba sa blood nila o kung ano makikita
Kasi sa ngayon, ang nagagawa pa rin natin ay mammogram and ultrasound of the breast. So itong dalawa plus, syempre magpapacheck up sa oncologist o sa surgeon nila. Pero paano po nyo nakikita ang kontribusyon ng iyong pag-aaral sa mas malawak na pananaliksik sa cancer sa Pilipinas? Ito inuna muna ninyo sa breast cancer. Susunod ba, meron din po ba sa prostate, sa colon? Isusunod ba ninyo? Yan ang gusto ng mga kasama ko. Siyempre, no, natitingnan yung mga ibang type ng cancer. In fact, meron kaming project na funded ng DOST na titingnan namin mga thyroid, no, iba-ibang klaseng tumor, hindi lang breast cancer kasi ang dami pang mga relevant, no. So, yun yung ang hope natin na makita natin yun, no. Very, very exciting talaga itong panahon, no, kasi ibig sabihin na may pag-asa di ba? May pag-asa tayo makahanap, lalo na titingnan natin ang Filipino na cancer kasi baka yung cancer natin o genetic natin iba siya doon sa ibang bansa. Yun, no? So, meron din kaming ginagawang ganun, no, comparison. Ngayon, syempre, pa isa-isa lang tayo na napapublish kasi medyo mahirap talaga, no, mag-research, hindi naman ganun kabilis, no? Lalo na sa limited resources natin. Pero talaga, napaka-importante. Kung sakali, meron nakikinig sa atin, tapos meron siyang nakapa na may bukol, tapos sabi niya, pwede ba daw sila maging ninyo, kung kabaga, pwede ba sila lumapit sa inyo, tapos part sa inyong pag-aaral na willing sila. Kasi wala silang pera, pero willing sila maging ninyo. Part of your project study. Yeah, oo, pwede naman. Pero ang ganito kasi pag sa clinical trial, sa mga studies na ganito, PGH kasi talaga ang partner namin, no? Itong mga medical doctors, nandoon talaga kasi sila. Depende yon kung eligible ka sa study o hindi, no? Kasi titingnan kung yung criteria mo, anong stage ka na, tapos kailangan kasi tingnan nyo, no, kung akma ka ba doon sa study, no. Pero syempre ang advice ko, pag meron ka na nakakapa na bukol, pwede ka naman punta sa PGH, no, pwede ka naman punta sa hospital, kasi PGH at least meron naman silang services naman talaga na libre, na pwede kang pumunta roon, meron silang very capable na mga doctors, no. So yun, doon magpa-check na kagad, may naramdaman na problema. Tsaka gusto ko nga masabi rin, meron kaming yung sila rin, no, yung collaborator namin, nakita nga nila yung mga pasyente ng mga Pilipino na nandoon na pupunta sa PGH ay advanced na rin yung cancer kasi siguro ayaw mag-check. So yun, dapat iwasan natin yun, no, para hindi magkaroon ng mamaya advanced na, mahirap na mag-treat talaga pag advanced na, nagkalat-kalat na yung tumor. Ito pa nga, inaaral namin, medyo nandun pa sa kaya pa ma-surgery Paano na kapag hindi na, medyo mahirap. So tama din ang sa'yo, based sa nakikita po ninyo din sa PGS, ganun din, di ba? Karamihan mga advanced stage na, yung talagang as in na nahirapan na sila, na hindi na nila may tago, tsaka na sila pupunta sa ospital. Oo, may na-publish nga silang na work na ganun Kaya, ang sad, di ba, na sana wag naman ganun. Dito sa study po ninyo, based doon sa pinag-aaralan ninyo, meron bang iba-iba? Meron yung early stage, meron yung, sabi natin, stage 2, tapos stage 3P, yung advanced. Lahat po ba yan tinitingnan ninyo? Opo, meron po kaming ganun study. Actually, ito kasing study na ito, nakafocus po kami dun sa LVI, no? Tsaka hindi LVI. Pero meron pa kami isang study na sinusulat pa namin yung papel, lalabas na, so siguro may isang interview na naman, na tinignan namin yung iba-ibang stages na ng cancer, no? Ayun, no? So medyo maaga pa, hindi pa namin natapos yung analysis na yon. Pero itong sa pagka sinabi mo nga, karamihan ba sa breast cancer, talaga masasabi natin na lymphovascular invasion talaga? O meron din hindi? Meron din hindi. Hindi naman lahat, no, ng cancer ay LVI positive, no. Kaya nga maganda siyang marker para makita mo, ay
Nasaan ka bang category? Yun ang problema kasi actually ang breast cancer, diverse yan eh. Ang classical na para malaman kung anong klaseng type of breast cancer yan, tinitingnan nila yan kung meron kang ER positive, no, kung meron ka bang meron ka bang HER2 positive kasi iba yung treatment kapag positive. Tapos meron pa tinatawag triple negative, iba rin 'yon, no? Ito, nagdagdag kami ng isa pang category na may LVI o wala, iba rin siya, no? So, kailangan maintindihan kasi natin ang cancer, hindi porket sinabing breast cancer yan, pare-parehas na yan. Hindi ganun kabilis eh. Kasi ang cancer, parang may sarili siyang sarili siyang utak kung tutuusin kasi ang galing niya eh. Ang galing niyang mag-evade, mag-escape ng mga chemotherapy. Tapos kung minsan pag nag-survive na yan, no, chemo mo siya, tapos nag-survive yung ibang cancer, iba na siya. No? Kaya medyo complex din talaga si cancer. Kaya hanggang ngayon, hindi pa natin talaga na-eradicate completely si cancer. So kapag let's say talagang nandyan na itong LVI na pinag-aaralan ninyo, paano ano yung sasabihin ng doktor na ito kailangan mo natin na ipa-LVI? Dapat ba ang natutuwa sila pag narinig nila negative o positive? Question niya, no? Kung LVI negative. Well, I mean, mahirap na sabi, no? Kung talagang kailangan matuwa ka kasi cancer pa rin yun, no? Kung tutuusin, no? Cancer pa rin yun. Cancer pa rin yun, no? Pero kailangan talagang siguro masabi natin mas mataas ang chance, no, na hindi ka na mag-response ka sa chemo, no? Pero kailangan mag-check ka lang, no? Sa doktor, no? Kailangan na lalo na pag nag-respond, dapat pupunta ka para magpa-chemo. Kasi ang chemo hindi naman isang beses yan eh. Ilang beses yan eh. Ilang cycles siya, no? Kailangan ka talagang pupunta sa doktor para makuha yung chemo mo, no? So yun sa tingin ko, no? Pero pag meron ka namang positive, hindi naman end of the world. Meron din mga strategies ang mga doktor, no? So pero yun, medyo challenging lang para sa kanila, pero meron naman silang paraan pa rin na ginagawa. So sa tipo ninyo, mga how much po ang itong kung sakali itong examination kung mabuo na ninyo na talagang pwede na, mga estimate mga how much po kung let's say yung mga syempre may nagtatanong na kung sakali ito syempre gusto din nila malaman, di ba, kung itong chemo na ginagamit sa kanila ay kumbaga nababagay talaga sa kanila. Oo. Medyo mahirap kasi ang challenge kasi pag maggawa ako ng estimate ng number, pag napupunta kasi sa commercial ay tumataas. So hindi ko masabi, 'di ba? 'Yun yung mahirap eh. Ang tinatry talaga namin kung hindi siya magamit sa commercial, si PGH baka kaya niya mapababa yung mga presyo, no? So hindi ko pa masabi hanggang ngayon kasi ang dami pa mga calculation na ginagawa yan eh para masabi. Pero ang ginahabol ko dapat mas mura siya doon sa chemo na gagamitin mo. Yan talaga ang goal ko. Para lalabas yun, hindi magiging sayang yung chemo mo. No? Bakit ka pa magpa-chemo? Kung i-test lang natin to na affordable, tapos, pag hindi siya gumagana, bakit ka mag-chemo? Baka may iba pang paraan. O baka skip ka na, diretso ka na mayroong ganong klaseng shortcut. No? So, yun yung gusto namin talagang pag-aralan pa. Medyo maaga pa ngayon, no? Masabi, pero yun talaga ang hope natin. Kasi ito naman, siyempre sa dinami-dami ng nakakasama ko na nagpa-chemo na, talagang mahirap, 'di ba? Iba talagang talagang naglalaga sa buhok, talagang hindi maiwasan na 'yon. Tapos yung iba naman nagsusuka yung mga side effect ng chemo. Pagkatapos malaman mo na lang na hindi pala gumana yung chemo sa kanya. Tapos yung time, 'di ba? Yung time na papunta pabalik sa ospital, syempre lahat naman umaasa na gumaling sila. Sana ito sa LVI na itong inaano ninyo, sana maagang ma-introduce na ninyo sa market at maraming buhay talaga po matutulungan.
Opo. Yun po talaga ang hope natin. Yun. So medyo, ilan po ba kayo, ilan po kayo sa team na pinag-aaralan po ninyo itong LBI? Ako, iniisip ko nga kung ilan ba kami. Medyo marami-rami na rin kami. Ako, tama ba yung bilang ko? Medyo maano yung aking memory. Siguro, meron kaming meron kaming estudyante, no, na mga ibang nagtulong. Tapos meron ako mga researchers, no, mga galing, no, na tumulong. Tapos mga doktor natin, no, marami sila. Siguro sabihin ko mga 10 ba kami, mga ganyan, mga around that number, no, more, no. So, tapos yung nandun sa paper, makita mo kung ilan, di ko na maalala kung ilan yung number. Kasi marami-rami kami, makita mo yung co-authors, no? Dami kasi, ang dami talagang tulong. Pero, meron pang mga iba na kasi paper lang yun eh. Siyempre, ang nagtulong pa nito, yung mga ibang nagkolekta na hindi naman nagsulat ng paper. So, meron ding mga ganun. Siyempre, may ibang nurse na hindi na nasama kasi, siyempre, hindi mo na nasasama pag hindi nagsulat. Pero, ayan, no? Medyo may karamihan din naman. Ayun. Pero hanggang ngayon, nag-ano kami, itong group na ito, solid, no? Kasi meron kaming continuous na project, tapos yung gusto ko nga sana talaga ma-validate na namin, na lalo na itong nakikita. At yan na yung next step natin, no? Tapos may panibago na naman kaming mga hina-hire, no? Kasi dependent kami sa funding eh, yun yung isang malaking problema. Hindi kasi ganun kabilis talaga ang funding sa atin sa Pilipinas. Kung minsan ma-approve yung project, mag-aantay ka ng 2 years bago pa siya ma-approve. So hindi ganun kabilis yung or ma-implement pala, no, 2 years ma-implement. Yeah. Bakit breast cancer ang napili po ninyo? Well, number one, ako kasi, ang background ko talaga, women's health, no? Yan talaga yung aking background. Hindi lang naman sa breast cancer, no? Pero, syempre, ang tingnan ko, ano ba yung number one na problema sa Pilipinas pagdating sa cancer? Breast cancer kasi yung talagang pinakamataas. Tapos, hindi lang sa bilang, pati rin yung ilang namamatay. 'Di ba? So, ibig sabihin, importante siya. So kaya breast cancer yung nakita ko, no? Na number one. Sabihin natin meron din lung cancer. Kaya lang kasi hindi ko na siya forte, hindi ko naman siya expertise, kaya hindi ko siya nauna, no? Inuna ko tong breast cancer. Pero ang breast cancer, masasabi pa, kasi kung sinabi natin lung cancer, pwede pa natin masabi yung mga naninigarilyo. Pero sa breast CA, more on genetic, o meron din kasama ang lifestyle, pero mas malaki ang is genetic. Ay hindi, no, hindi yan totoo. Ang estimate ng karamihan ng cancer ay environmental. Yan ang medyo consensus naman siya, no? Bakit, no? Bakit yan Kasi for example, kung BRCA1, BRCA2, ito kasi yung traditional na sinasabing breast cancer na genetic component, no? Hindi naman lahat ng mayroong BRCA1 and 2 mutation ay magkaka-cancer. Hindi naman lahat, no? Ang mas marami kapag na-expose ka sa mga carcinogens, no? Na itong mga carcinogens na yan ay nagko-cause ng mutation, kasi pollution yan, no? Dahil sa pollution, no? Dahil sa may certain types, no? Na pwede ma-expose ka, no? Tapos yung diet, isa pa yun na sinasabi nila, meron na nga ako narinig ngayon, ang bago ang tawag nila ay yung sinasabi nila, yung mga estrogenicity, mga ganyan, estrogenic, ganyan. Pag meron kang na-expose ka doon sa mga contaminants na ganun ang effect nila, mas malaki ang chance mo magkaroon ng breast cancer. Diba? So, sa tingin ko ang environment, no, karamihan ng mga scientists yun nila sa isip, na malaki talagang factor. Kaya lang, ang problema, kasi sa environment, sa sobrang lawak niya, hindi mo ngayon alam kung ano ang exposure mo. Diba? Ano ang, yun yung gusto ko rin malaman. No? Medyo mahirap lang talaga aralin. No? Medyo may challenging, no? Pag na makita yon. No? Pero yun yung isa sa research na tinitingnan din namin kung ano ang factor ng environment. Ano pala, meron din pala sa environment. Kasi tatanungin ko sa'yo, may kinalaman ba sa lifestyle? Kasi yung ibang sakit naman dahil kung ano mga kinakain nila.
Tama 'yon, oo. So lifestyle 'no, importante 'yon 'no, kailangan. Again, eat healthy, 'di ba? Hindi tayo puwedeng masyadong, I mean sabi nga may mga dito ako narinig na, baka nga ang pagkain ng fast food na kadalasan ay may impact 'yun, 'di ba? Hindi lang doon sa pagkain na kinakain, kasi alam ko high salt 'yan, kadalasan 'di ba 'pag fast food. Pero pati rin yung baka yung lalagyan 'no, hindi natin alam. Lalagyan nung ano ay may mga, ah, plastic kasi yun, hindi natin alam, baka may impact kasi may nagsasabi, meron kaming research na nagsasabi na merong certain, 'pag yung plastic at nagde-degrade ay napupunta sa katawan. Yung na-publish kaming gano'n, 'pag napunta sa katawan, itong mga plastic na ito ay nag-i-increase din ng chance ng risk ng mga cancer. So may gano'ng klaseng, impact 'no. So yun yung ano natin. Kaya nga iba dito sa US, sa US naman meron din mga studies na 'pag, yung BPA, 'di ba, ewan ko kung narinig niyo na yun, yung bisphenol A, kaya nagkaroon ng BPA-free, baby bottles. Dahil kasi nga, nililink nila yan sa mga kung ano nung sakit, 'di ba? And may isa doon nagsabi na, ay baka kasama na rin ang breast cancer. So yun yung mga things na, kailangan natin maiwasan. Oo pala, nabanggit mo pala ng plastic, dito sa atin, lalo na yung sa mga bumibili ng mga ulam, tapos nilalagay sa labo plastic, tapos yung ulam, yung kanin, napakainit. Siyempre, pag nilagay nila doon sa plastic, baka siyempre meron yung reaction, doon pa doon sa plastic. Kaya marami nagsasabi na mas maganda, babalik ulit tayo sa bote, glass. Tama. Kasi may pag-aaral na hindi maganda yung paggamit ng plastic ngayon. Tama. Kaya kumbaga talaga Dr. Velarde, sa nakikita ko mukhang babalik tayo sa panahon ng ating mga lolo-lola na talagang lutong bahay, tapos yung mga ginagamit dati puro mga babasagin, hindi yung mga plastic. Kaya, Dr. Velarde, ano po ang iyong mensahe po ninyo sa mga nakikinig at sa mga nanonood, lalo na yung mga talagang breast CA, meron silang, lalo na kapag meron sila nakakapa, ano ang may papayo po ninyo? Oo, dapat talaga early detection. Very, very important ang early detection. So screening, no? Kailangan nag-check up, lalo na sa mga kababaihan. Actually, breast cancer, kung tutuusin, mas mabilis nga yan ma-check compared sa may ibang type of cancer. So dapat hindi na mamatay ang mga babae sa breast cancer. Dapat pumunta sila sa doktor, no? Gusto ko nga sana masabi, ang mga centenarians, no? Yung mga 100 plus, nabubuhay sila ng ganong katagal. May iba doon, nag-cancer na sila, nag-breast cancer na yan. Pero kaya na mag-survive, 'di ba? Malamang may early detection, no? So yun yung sana talagang kailangan na encourage. Hindi naman yan ang kinaganda ng breast cancer, kahit hindi naman kinaganda, syempre hindi maganda ang cancer. Pero ibig sabihin, pag may early detection at naagapan ng maaga, pwede siyang ma-mitigate. Hindi ka magkaroon ng hindi ka mamatay sa breast cancer, no? So yun. Lalo na po ngayon, Dr. Velarde, ang PhilHealth ngayon, meron na silang yung konsulta. Kumbaga, libre na ang kanilang lalo na yung first patient encounter. And then, kapag namin nakapa ang doktor, so pwede nila sabihin, okay, hindi mo magpa-mammogram, sagot ng PhilHealth yung mammogram na wala silang babayaran na. And then yung ultrasound, libre din, sagutin ng konsulta. So dito, kapag na-detect ka agad, kumbaga maagapan. Baka minsan maliit lang tatanggalin lang yung maliit na bukol. Ganun lang kasimple. And then talagang, kaya ang PhilHealth talagang ngayon, nakatutok sila sa preventive, hindi yung nandun na advanced stage ka na. Ang gusto natin, mas mabawasan na yung mga yung mga nagsasuffer dito sa breast CA.
Sabi nga nila mahal magkasakit, 'di ba? So, Yes. kung maagapan, yun, mas okay. Hindi ka magkagastos ng sobrang mahal. Mga iba pang mga chemo na ito, pag hindi na gumana, nako, mas mahal pa yan. Maabot ba ng milyon? Yung iba hindi pa available sa Pilipinas. So, kaya, the earlier the better ang detection. Hindi lang mahal. Napakahirap. Tama. Yung mararanasan nila, lalo na kapag sinabi na aside sa chemo, mahirap na yun. Tapos pag sinabi kailan pa ng radiation, tapos yung surgery, kung lahat yan pwede mong maiwasan, maagapan. So ito sana, hopefully sana ito ay pagka talagang na perfect na ninyo itong research ninyo, hopefully makabalik ulit po kayo muli dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Sige po. Salamat po sa pag-imbita. Maraming salamat po, Dr. Velarde, sa oras po na binigay po ninyo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Thank you po. Yan po, ang nakasama po natin ay si Dr. Michael Velarde. Siya po ang Program Director for Biobanking Core Facility, Philippine Genome Center, Professor and Deputy Director for Research and Extension, and then Institute of Biology, College of Science, University of Philippines, Diliman, dito po sa Quezon City. At sa ating naging talakayan, naway mas lumalim ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng lymphovascular invasion sa breast cancer. Isang aspekto na maaari makatulong sa mas maagap na pagtukoy, mas epektibong gamutan at mas mataas na pag-asa ng paggaling ng mga pasyente. Ang patuloy na pananalisik ng mga sayantipiko mula sa UP Institute of Biology ay patunay na hindi tayo naubusan ng pag-asa at kaalaman laban kontra cancer. Sama-sama nating itaguyod ang siyensya, suporta at malasakit para sa mas malusog na kinabukasan para sa bawat Pilipino. So, lagi natin sinasabi at lagi na dyan ang PhilHealth, lagi na lang nagpapaalala na magpakonsulta na po kayo. Hindi po ang pagkonsulta, pwede po kayo magpa-check up. Hindi yung sinabi na may sakit ka na, may nararamdaman ka na, saka ka lang magpapa-check up. Mas maganda, magpa-check up na po kayo para kung may makita, maagapan. Kasi kapag maaga pa, talagang mabilis gamutin. At hindi lalaki ang gastos po ninyo. Yun ang sinasabi po ni Dr. Velarde, na malaki ang gastos kapag ka naging advanced stage na. Pero pag nag-uumpisa pa lang, kaya masasagot pa yan ng PhilHealth, lalo na dito sa konsulta. So, sa mga kababaihan, mas maganda kahit wala kayong nakakapa, magpa-check up na po kayo sa konsulta. And then, pag sinabi ng doktor, kasi alamin na ilang taon ka na. So, pagka 40 years old ngayon, sasabihin na, sige, magpa-mammogram ka na. So, yung mammogram na yun, wala kayong babayaran. Kaya kapag tayo halos tayong lahat dito ay PhilHealth member na. So, gamitin po ninyo mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Kaya meron na tayo itong Universal Healthcare Law at ang PhilHealth patuloy na pinag-aaralan, tinataas pa nila ang mga benepisyo. O kaya yung breast cancer, sa ngayon, meron 1.4. Ngayon, ilan hospital pa lang ang accredited ng Z-benefits for breast cancer. Pero ito ay hinahirkayat nila mga iba-ibang hospital na mapa-accredit para mas maraming mapupunta ng mga pasyente. Kasi kung sa ngayon ay sa PGN, sa East Avenue, sa sobrang dami ng pasyente, talagang mahaba ang pila. So yan po ang ating ito ang ating topic for today.
na early detection ang talagang ang makakatulong, makakasave sa buhay natin. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:18 na umaga, kautyang sa Puehon sa aking sa pagbabalik ng health, travel at serbisyo publiko. Pasadahan naman natin ang headlines sa mahalagang balita na dapat ninyong malaman. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo